na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita dyan. At ito pa nga po yung nakakatawa. Tingnan nyo yung 26 billion na binito ng presidente. Malinaw na ito ay yung mga flood control projects ng siningit ng mga congressman at senador. Pero babalikan natin magkano yung talagang isiningit sa BICAM. Ito ay umaabot ng halos 289 billion pesos. Di po ba? Opo, at ang binito lang ay 26 billion. Mukha talagang naghirap yung presidente. Inisa-isa. Para tingnan kung sino ba sa mga congressman at mga senador ang matatapyasan ng kanilang pet project. Pero katulad po ng sinasabi natin, itong budget na to ay talagang pro-politician. Kasi sa 289 billion na sinaksak ng mga pork barrel projects, talagang 26 billion lang ang natanggal ng presidente. At talagang tinanggal lang niya yung 26 billion para kunwari ay mas malaki na yung education pero sa DPWH, mas malaki na yung education compared to DPWH. So that's one problem. Another problem, ito ba yung matagal na natin pinag-uusapan, yung sa PhilHealth. Kasi kahit mag-veto siya, hindi naman niya mabibigyan ng budget para subsidiya ang PhilHealth. So malaking problema pa rin po yan at talagang isusulong po natin yung problema na yan sa Supreme Court. Idudulog po natin doon. Kasi even sa press con, sinabi ni Secretary Mina, 150 billion lang naman ang kailangan ng PhilHealth. Parang ito nga yung sasabi ko, ano ba namang math ang ginagawa nila? Ang inaasahan po natin ay mag-improve ng performance ang PhilHealth at i-deliver yung kanilang mga responsibilidad. Kung sinasabi ng gobyerno na 150 billion lang ang kailangan nila, parang business as usual lang yung inaasahan nila, no? At saka yun nga po yung debate na may pera naman ang PhilHealth. Hindi lang po ito debate kung may pera o wala ba ang PhilHealth. Pinag-uusapan natin yung responsibilidad ng gobyerno na ibigay yung pera para sa premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng PhilHealth. At yan po ay nasa batas. So parang ito na naman, pangbabastos ng gobyerno sa taong bayan. Kasi tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth dahil automatically deducted yan. Pero yung gobyerno ayaw ibigay yung counterpart niya na may mandato naman ng batas. Opo, sige ma'am. So, dito tayo muna sa inyo pong paliwanag nga na klaro hindi po ito sumusunod sa ating pong saligang batas na budget. Ngayon ho ba meron na kayong pinag-iisipan sa inyong grupo dito po sa usapin po ng DepEd budget na ito para po sa pag-question? Opo, pinag-aaralan po natin yan, ano? At kahapon nga po, magkausap kami ni Professor Dan Gatmaytan. Tinitingnan natin kung ano ba yung intention ng mga nag-draft ng Constitution natin nung sinabi nilang dapat priority ang edukasyon dito sa Constitution natin. At doon po, yung batay doon sa transcript ng pag-uusap nila, ang pag-uusap nga po doon, dapat ang mga guro mataas ang sweldo para siguraduhin natin na may mga kalidad tayong teachers na makakapagturo sa ating mga kabataan. So hindi talaga kasali itong mga iba't ibang institute na pinipilit ng gobyerno. So pinag-aaralan po natin yan, yung pagdulog sa Supreme Court tungkol sa constitutionality nitong budget na ipinasa at pinirmahan ni Pangulong Marcos. Opo, but definitely ma'am, definitely yun po talaga ang direksyon po natin, ang inyo pong gagawin. Kasi kung klaro ho naman kaninyo, for sure, dudulog kayo sa Supreme Court gaya po ng inyong ginawa din sa usapin po ng PhilHealth. Yes po, kasi hindi po natin dapat payagan at tolerate na lang itong patuloy na ginagawang pangbababoy sa national budget natin at yung hindi pagsunod sa mga dapat pinaprioritize. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ay patuloy na magiging pabor lamang sa mga politiko itong budget na pinapasa nila na galing naman sa ito nga yung tax ng ina mo, bantayan mo. Galing po yan sa tax na binabayad natin.